magiging sarakli. Sa huling araw ng first regular session ng ika-20 Kongreso, iniluklok bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Senador Win Gatchalian matapos magdeklara ng quorum sa pagdating sa plenaryo ni Senator Chis Escudero. Kinilala na po ng Malacanang at ng Kamara ang paghalal kay Gatchalian. Pero kwinestyon ni na Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Loren Legarda ang pagbabago ng liderato. Saksi si Sandra Aguinaldo. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Matapos ang 2 araw na walang sesyon sa Senado, nagbukas ang sesyon pasado alas 3:20 kanina. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Kumpleto ang 11 minority senators, nadagdagan sila ng isa. Si Senador Chis Escudero na bahagi ng majority na bumoto noon para kay Cayetano. Niyakap siya ng ilang senador nung dumating siya sa plenaryo. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Position of Senate President pro tempore. Inuluklok si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at kalaunay itinalagang Acting Senate President. Si Senator Mig Zubiri naman ang chair ng Senate Committee on Rules at ng Committee on Foreign Relations. Si Senator Erwin Tulfo itinalaga bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at Social Welfare. Si Senator J.V. Ejercito ang chair ng Finance Committee. Senator Tito Soto, chair ng National Defense. Senator Ping Lacson, chair ng Public Order Committee at Accounts. Si Senator Rafi Tulfo, Public Services. Senador Bam Aquino, Basic Education. Senador Kiko Pangilinan, Agriculture. Senadora Riza Ontiveros, Health. Senador Dito Lapid, Games and Amusement. At Senador Chis Escudero sa Committee on Housing. Itinalaga namang Senate Secretary si Ray Bantug at Senate Sergeant-at-Arms si dating Police Major General Alfredo Soto Corpus. Pinaliwanag ni Gatchalian ang basihan ng kanilang aksyon ngayong araw. We are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. Inilatag niya ang legal na basihan kung bakit 12 senador ang ginawang batayan para maghayag ng quorum at hindi 13 na majority ng kabuang 24 na senador. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Ang tinutukoy na Supreme Court decision ay ibinaba noong March 4, 1949 sa kasong Jose Avellino versus Mariano Cuenco. Sa naturang kaso, kinilala ng Supreme Court na hindi 24 senators ang dapat pagbatayan ng quorum. Kaya para sa new majority, 22 senators na lamang ang kabuang bilang nila dahil nakakulong ang isa habang nagtatago naman ang isa pa.
Binanggit din ni Gatchalian na dati nang nagdeklara ng quorum ng 12 senador lang ang nasa plenaryo. Nangyari yan noong May 5, 2015. 4 na senador ang nasa ibang bansa noon at 3 naman ang nakakulong dahil sa PDAF scam. Ayon kay Gatchalian, kasunod ng nangyari kanina, meron na ngayong functioning Senate. Ang gusto namin bumalik na sa trabaho. Hindi tayo pwedeng ganito for the rest of our lives. Ang dami nakabinding na legislation. Sa press conference pagkatapos ng sesyon, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na hanggat di nakukuha ng kanilang grupo ang 13 senador, nananatiling Senate President si Cayetano. We will be a virtual Senate President. We cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. Pero sa payag ng binansagang bagong Senate majority, hindi na raw Senate President si Cayetano matapos ideklarang bakante ang lahat ng posisyon. Anila, hindi pa lang naihalal si Gatchalian bilang bagong Senate President dahil kailangan ng 13 boto sa ilalim ng konstitusyon. Sa isang pahayag, pinuri nila ang desisyon ni Escudero na pumunta sa sesyon. Ayon kay Escudero, hindi na katanggap-tanggap ang aniyay impasse o di pagkakasundo sa Senado. Wala raw siyang pinapanigang paksyon, personalidad o alyansa, kundi naninindigan para sa Senado. He was enlightened. I mean, kaya nga po, niyakap na kanina, we were surprised because Sen Mix was already, we asked Sen Mix kanina, meron bang ikang kapalit, may sabi niya, wala naman. Paano niyo na-convince si Senator Cheese, sir? Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na wala siyang intensyong kilalanin ang reorganization ng Senate leadership kanina. Giit ni Cayetano, 13 ang kanilang bilang para palitan siya at mag-organisa ng Senate leadership at committee assignments. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, hinahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing forum po sila. Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado na ayon to sa Philippine Constitution para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem o Pro Tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? Giit din ni Senador Loren Legarda, hindi legal ang paghalal ng Senate President Pro Tempore kung kulang ang 13 boto batay sa Senate rules. Ang pansamantalang absence daw ng ilang miyembro hindi dahilan para baliwalain ang kanilang mandato. Sabi ni Cayetano, hindi siya pwedeng palitang presiding officer. She or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Ang venue dapat, ang proper venue ng debate sa plenaryo. Monday hinintay namin sila, Tuesday hinintay namin sila, kanina hinintay namin sila. Sa Facebook naman siya nag-i-speech. Nagpaabot ng pagbati kay Gatchalian si House Speaker Boji D. Sabay sabing mahalagang tungkulin ang pagiging acting Senate President. Ang palasyo, inirerespeto ang pagbabago sa liderato ng Senado. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Iginiit ng bagong talagang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Erwin Tulfo na ipagpapaliban sa Lunes ang pagdinig sa flood control controversy.
Pero giit po ni Senador Alan Peter Cayetano, tuloy ang nakaplanong pagdinig bukas. Saksi si Ian Cruz. Bukas sana ang nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senadora Pia Cayetano bilang chairperson. Nagpulong na nga raw para rito sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta. 34 ang inimbitahan kabilang sina dating House Speaker Martin Romualdez, mga aide ni dating Congressman Zaldico at dating Bulacan DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez. Gayon din ang 18 nagpakilalang sundalo na inutusan umanong mag-deliver ng pera sa ilang personalidad. Ang pagdinig ay kaugnay pa rin ng flood control scandal. Series of hearings to. Pag naumpisahan po natin bukas, nandyan na yung momentum. Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, dahil sa pagdinig, kaya gusto raw agawin ng grupo ni Senador Tito Soto ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Kaya umano hindi sumipot sa sesyon ng mayorya ay para mapigilan ito. Pero kaninang hapon, kasabay ng pagdedeklara ng Senado ng quorum, napalitan din ang chairmanship ng mga komite. Ang Blue Ribbon Committee napunta kay Senador Erwin Tulfo. Ayon kay Tulfo, tuloy ang pagdinig ng komite pero hindi na bukas, kundi sa Lunes na. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hokus-pokus. Git ni Tulfo, hindi naman nila hinaharang ang naunang itinakdang hearing ng Blue Ribbon bukas. Pero kailangan pa raw kasing pag-aralan at konsultahin ng lahat ng miyembro ng komite para malaman kung sino ang mga dapat imbitahan sa pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control scam. Pinuna rin ni Tulfo ang ginawa ng paksyon ni Cayetano sa pagdesisyon at pag-imbita sa mga resource person. You do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nilang invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may ipapabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya, you have to give me time. Pero sa kanyang Facebook Live, iginit ni Senador Cayetano na tuloy ang planong pagdinig bukas ng Blue Ribbon Committee. Tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. Kaugnay niyan, naglabas ng memorandum si Cayetano sa lahat ng opisyal at tauhan ng Senado na tuloy ang pagdinig ng komite bukas. Pero naglabas din ng notice si Senador Erwin Tulfo para ipaalam na postponed ang pagdinig. Ako, si Ian Cruz, ang inyong saksi. At kasunod po ng pagbabago ng liderato ng Senado, iniutos ni Acting Senate President Win Gatchalian na work from home ang mga tanggapan ng Senado bukas. Yan po ay para mapreserba raw ang neutralidad ng burokrasya ng Senado. Wala raw official business na nakatakda bukas upang bigyang daan ang pag-aayos ng mga komite. Samantala, sa ibang balita, nabalian sa paa ang isang rider matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa pick-up sa Bulacan. Ang nahulikam na disgrasya sa pagsaksi ni Jamie Santos. Wasak na wasak at hindi na mapapakinabangan ang motorsiklong. May bawas presyo po sa LPG ngayong Hunyo
Bukas magpapatupad ang SOLE ng 5 piso kada kilong rollback sa bawat regular na tangke ng LPG. Katumbas po yan ang 55 piso na bawas sa kada tangke. At ganyan din po ang bawas presyo ng Petron na sinimula nilang ipatupad kahapon. Umakyat na po sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ang pamilya po ng isa sa mga nasawi nagsampa ng reklamong kriminal laban sa may-ari, kontraktor at site engineer ng gusali. Ating saksihan. Mahigit 1 linggo matapos gumuho ang ginagawang gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga, nagsampa ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang pamilya ng isa sa mga nasawi sa guho. Laban yan sa may-ari ng gusali, kontraktor nito pati ang site engineer. Ayon sa Special Legal Advisor at spokesperson sa investigasyon na si Attorney Darwin Reyes, may iba pang hindi pinangalanan na sinampahan din ng kaso. May jandos po tayo. So yung mga hindi pa na-identify. Posible rin daw na may iba pang pamilya na magsampa ng kaso sa oras na matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktimang na-recover mula sa guho. Inaasahan po natin na meron pang mga kapamilya ng mga biktima na magpa-file din po ng similar case din po. Ang abogado naman ng kontraktor ng gusali, hinihintay pa ang kopya ng isinampang reklamo. Sa ngayon, prioridad daw nila ang makapagbigay ng tulong pinansyal sa mga biktima. May mga nakakausap na kaming families no, na we are offering our assistance to them. Yung team namin, andun sila araw-araw. Siniguro naman ni Reyes na hindi nito maaapektuhan ang investigasyon sa pagguho. Hindi naman po maapektuhan yung investigasyon. Tuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga dito sa cause ng pag-collapse ng building na ito. Sa kabila naman ng naranasang pabugso-bugsong ulan sa Pampanga, patuloy ang operasyon ng mga otoridad. Pasado alas 7:30 ngayong gabi, may na-recover na labi ang Unified Command. Kahapon, kabilang sa mga na-recover ang labi ng isang sanggol. Pinoproseso na ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Lagpas na ito sa bilang ng nasa listahan ng mga otoridad. Kaya naman patuloy ang search, rescue, retrieval at clearing operation dahil may mga bangkay na natatagpuan na wala sa listahan. Patuloy rin ang investigasyon ng fact-finding committee ng Angeles City LGU. We're still in the process of gathering the documents and evidence. So nasa verification of facts pa tayo. And then susunod na po niyan yung mga site inspections. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Hihingan po ng paliwanag ng Land Transportation Office ang isang rider na nahuli ka nananakit ng isa pang rider sa Maynila. Ang rider at ang kanyang angkas pinagtulungang hampasin at suntukin sa ulo ang kapwa nila motorista. Saksi si Jomer Apresto. Habang nakahinto sa isang intersection sa Maynila, hinampas ng helmet at sinuntok sa ulo ang isang rider ng 2 lalaking magkaangkas sa motorsiklo. Kaya kahit nakapula ang traffic light, umandar ang sinaktang rider para makaiwas. Nakuha na niya ng CCTV sa Florentino Street, corner Maceda Street sa Sampaloc, Maynila, madaling araw nitong June 1. Ang angkas, hinampas sa ulo ang biktima gamit ang hawak niyang helmet. Ang rider naman ang sumapok sa ulo ng biktima na humarurot palayo. Ang magkaangkas, umikot at lumiko sa isang kanto. Bago yan, nakuhanan sa CCTV ng Barangay 517 ang pag-counterflow ng 2 lalaking walang helmet sa one-way na Florentino Street. Nakasalubong nila ang biktima na nasa tamang daan, pero umikot sila pabalik, sinundan ng biktima at doon sinaktan. Ayon sa kapitan ng Barangay 517, hindi na nila mahagilap ang rider na residente nila. Gayunman, nakikipag-ugnayan daw sila sa mga kaanak at kaibigan ng rider. Sabi, isusurrender daw nila dito sa station po, tapos dadalhin nila doon kay Yorme. Hindi naman siya talaga permanente dito nakatirayan. Iba-iba ang lugar. Pero nandito ang relatives niya. Nakarating na sa Land Transportation Office ang insidente na itinuturing anilang road rage. Ipinahahanap na raw ang pagkakakilanlan ng nanakit na motorista. Pinag-utos sa Intelligence Division
para matrace yung motorsiklo para ma-issuehan ng show cause order. After ng hearing, dalawa lang pupuntahan yan. It's either mahabaan yung suspension o totally ma-revoke na yung license niya. Sinusubukan naming makuha ang pahayag ng mga inirereklamo. Patuloy ang investigasyon. Ako si Jomer Apresto, ang inyong saksi. Posible ngayong linggo o sa susunod na linggo, ideklara ang opisyal na simula ng tag-ulan. Ayon po yan sa Pag-asa. Isang low pressure area sa West Philippine Sea ang nagpapalakas ngayon sa habagat. Saksi, si Marizo Mal. Sa nakalipas na mga araw, napapadalas na ang mas mahaba-haba at malalakas na pag-ulan, lalo na pag madaling araw pati pagsapit ng hapon hanggang gabi. Ang tanong, simula na ba ng panahon ng tag-ulan? Sabi ng Pag-asa, hindi pa. May mga dapat munang matupad na criteria bago ito opisyal na ideklara na maaaring mangyari ngayong linggong ito o sa susunod na linggo. Kailangan magkaroon tayo ng 5 araw na sunod-sunod na pag-ulan. Ang magiging total at least umabot ng 25 mm ang total na pag-ulan in the span of 5 days. Dapat may 3 araw po tayong sunod-sunod na umulan talaga. So far, halos 3 pa lamang ang nakakamit ng criteria na yon. At least 50%, mga around 6 to 7 stations dapat ang mag-register na nakapagtala ng 5 consecutive days of rains na umabot ng 25 mm. Kabilang sa mga lugar na nakapagtala ng malalakas na ulan sa loob ng 5 araw ang Subic, Zambales, Puyo, Palawan at San Jose Occidental, Mindoro. Ayon sa Pag-asa, mahalaga ang maingat na pagtataya bago magdeklara ng tag-ulan dahil malaki ang epekto nito sa agrikultura, power generation at water sector. Sa ngayon mayroon daw isang low pressure area sa West Philippine Sea na kasalukuyang nagpapalakas sa habagat. 2 posibleng senaryo ang nakikita ng Pag-asa. Mananatili itong isang LPA na patuloy na magpapalakas sa habagat o lumakas ito bilang isang tropical depression at pumasok sa northwestern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi ito inaasahang magla-landfall sa Pilipinas at sa halip ay kikilos patungong Taiwan o timog na bahagi ng Japan. Gayunpaman, pinapayuhan ang publiko na mag-monitor ng mga abiso ng Pag-asa at magdala lagi ng payong o kapote. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Pinag-community service ng Kamara si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Dahil po yan sa kanyang kontrobersyal na payag patungkol kay Ann Curtis sa isang pagdinig noong Marso. Mahigit 200 kongresista ang pumabor sa rekomendasyon ng House Ethics Committee na patawan ng disciplinary sanction si Suntay. Inutusan din si Suntay na mag-issue ng public televised apology sa aktres. Pinasasailalim din sa isang gender sensitivity seminar ang kongresista. Wala pang pahayag si Suntay. Lusot na po sa Kamara ang panukalang batas kontra sa mga political dynasty. Pero ayon sa ilang mambabatas, masyadong malabnaw at hindi talaga ipinagbabawal ng panukala ang political dynasty. Saksi, si Rafi Tima. House Bill number 8389 is approved on third reading. Ito ang unang pagkakataon na ipinasa ng Kamara ang isang anti-political dynasty bill halos 40 taon matapos itong isulat sa 1987 Constitution. Sa botong 267 pabor, 20 hindi pabor at 7 nag-abstain, ipinasa ng mayorya ang Act Prohibiting Political Dynasties in National and Local Elective Offices sa huling araw ng plenaryo bago ang kanilang adjournment sine die o pagtatapos ng first regular session ng 20th Congress. Today, Congress has finally acted. This measure may not satisfy everyone completely. There are valid criticisms, but imperfect reform is still reform. Nakasaad sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, dapat garantihan ng Estado ang pantay na oportunidad para makapaglingkod sa pamahalaan at ipagbawal ang political dynasty alinsunod sa itatakda ng batas. Pero sa nakaraang 39 na taon, hindi makausad-usad ang enabling law para dito. Gayunman, ayon sa mga hindi bumoto sa panukala, masyado itong malabnaw at hindi talaga nito ipinagbabawal ang political dynasty tulad ng nakasaad sa konstitusyon. Bakit sa ilalim nitong panukala, pwede pa rin na sa isang pamilya may presidente, senador, congressperson, governor at mayor. Pwede pa rin silang magpasapasahan ng posisyon. To my distinguished colleagues, with all due respect, huwag na po tayo maglokohan. Ang nakasulat sa papel ay anti-dynasty, pero ang totoo, ito po ay isang pro-dynasty bill.
Meron din namang tutol sa panukala pero bumoto pa rin ng yes dahil bagamat kulang, may tuturing pa rin daw itong reforma. Ipinasya kong mas mabuting bumoto ng yes upang masimulan ang reformang ito kaysa hindi aprubahan dahil lamang sa hindi tayo sang-ayon sa ilang probisyon nito. Puna rin ng mga tutol sa panukala, tahimik ito sa usapin ng party list representatives. Pero ayon sa sponsor ng panukala, hindi intensyon ng batas na resolbahin ang lahat ng problema sa electoral process ng bansa. Magiging katuwang lang daw ito para sa iba pang reforma na kailangan nilang gawin. Kaya nga po, ang decision po ng committee ay magkaroon ng separate na discussion sa Party List Reform Act. Doon po natin mapag-uusapan yung gusto nating introduce na mga measures na hindi ma-expose yung mga party list natin sa possible nominees belonging to one party serving in Congress simultaneously. Bagamat pasado na sa Kamara, nasa proseso pa ng debate ang counterpart bill nito sa Senado na mas mahigpit ang mga probisyon kumpara sa ipinasa kanina. Oras na maipasa ito ng Senado, tsaka lang ito pag-uusapan sa Bicameral Conference Committee bago dalhin sa Malacanang para mapirmahan bilang isang batas. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Inaayos na ng COMELEC ang special election sa Agosto para punan na ang naiwang posisyon na napatalsik na si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Saksi si Rafi Tima. I'm free for interviews later. Yang Miao. Last day of Congressman Kiko Barzaga. Nagkatotoo ang binanggit na yan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga bago pa ang sesyon ng Kamara kahapon. Sa mismong sesyon, tahimik siya habang binabasa sa plenaryo ang desisyon ng House Ethics Committee na tuluyang nagpapatalsik sa kanya. Ayon sa desisyon, tila hindi naging epektibo ang naunang 2 60-day suspension kay Barzaga dahil hindi pa rin daw siya nagbabago. Tuluyan nila ang pag-post ni Barzaga ng mga wala umanong basehang akusasyon. Makailang ulit din umano itong nanggulo at nag-livestream habang nakasesyon ng plenaryo. Lahat yan ay mga paglabag umano sa House Rules at tamang decorum o pag-uugali ng isang public official. Another penalty of suspension will not likely deter the improper behavior. The committee approves to recommend the imposition of the most severe penalty of expulsion from office upon Representative Kiko Barzaga. Tila nakasuporta naman sa kanya sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Sagit Party List Representative Paulo Marcoleta. Pero gate ng chairman ng House Ethics Committee, kakaiba ang kaso ni Barzaga. Sa huli, lagpas sa 3/4 na required na bilang ng mga kongresista ang bumoto para mapatalsik ang kanilang kapwa-kongresista. With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang open letter para kay Barzaga, okay lang anya kung iba si Barzaga basta totoo sa kanyang sarili at mga pinaniniwalaan. Napag-usapan naman sa COMELEC Anbang Session ang pagsasagawa ng special elections para sa magiging kapalit ni Barzaga sa August 22 o 29. Tayo bibinigyan lamang ng ating saligang batas ng hindi po maaga ng 60 araw at hindi po lalampas ng 70 araw makatapos ang pagkaroon ng pagkakante dyan sa mababang kapulungan. Ayon sa COMELEC, aabot ng hanggang 200 milyong piso ang kanilang gagastusin para sa special elections sa nag-iisang distrito ng Dasmariñas, Cavite. Halos kalahating milyon daw kasi ang botante rito, kaya may kamahalan para mapalitan ang pinatalsik na kongresista. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Nag-taping na si PBB Celebrity Collab Edition 2.0, Kapuso Big Winner, Caprice Cayetano, para sa pagbibidahang serye na You're My Favorite Song. Gaganap si Caprice bilang math at science genius na si Angel. Kakaibang Caprice raw ang mapapanood dito dahil ilalabas niya ang kaastigan ng kanyang role. Tatalakayin din sa serye ang iba't ibang issue na kinakaharap ng mga pamilyang Pilipino. Sa unang araw ng taping, nakasama na ni Caprice ang co-stars na sina Buboy Garovillo, Katya Santos, at Hazel Kinochi. Hiniling ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan na payagan siyang makapagpiyansa para sa kasong plunder. Non-bailable ang kasong ito na may kaugnayan sa 573 million pesos na kickback umano mula sa mga proyekto ng DPWH.
Batay sa kalendar ng Sandigan Bayan, tatalakayin ang mosyong ito ni Estrada bukas ng umaga. Kasabay rin ang kanyang mosyon na mailipat sa ibang detention facility. Nakadetine pa rin si Estrada sa New Quezon City Jail at ang kapwa-akusado naman niyang si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan inilipat sa pribadong ospital. Dahil po sa taas ng kanyang blood pressure, kailangan daw niya ng continued management at specialized care. Bagay na hindi raw maibibigay ng PNP General Hospital dahil nasa level 2 lang ang kanilang pasilidad. Naging emosyonal ang muling pagtatagpo ng isang pamilya sa alagang aspi nilang 2 araw na wala. Coco! Ilang beses tinawag hanggang sa lumitaw mula sa ilog ang aspen na si Coco na alaga ng pamilya Pabingwit. Ang kwento nila, May 8, nang mapansin nilang nawawala si Coco na pakakainin sana. Agad silang nagtanong sa mga kapitbahay pero bigo silang makakuha ng lead sa kinaroroonan nito. At makalipas ng 2 araw, may nagsabi na may nakitang puting aso sa ilog malapit sa kanilang lugar. Kaya nang makarating sa ilog, agad-agad sinigaw ng pamilya ang pangalan ng alaga. Nakaramdam ng tuwa at ginhawa ang pamilya na makitang ligtas si Coco. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!